Yo, what's up? Good afternoon mga boss, no? At ngayong araw na to, meron akong isi-share sa inyong kwento o experience namin sa pagpapatakbo ng aming salon business. At kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na nag-share ako ng aking experience, ng aking problema, ng aking karanasan, at nagtuturo ako ng mga technique paano mag-handle ng staff o ng tauhan. Kaya, follow mo ako. O share ko lang sa inyo, no? Ang experience namin sa bangko. Kasi, mga boss, no? Last 20 last month, last year, yung business namin, yung Zell Salon, matagal na to, no? 2017 pa to. 2017 pa. 2016. Ngayon mga boss, last year, 'di ba nagpa-corp ako, nagpa-korporasyon. So ayun, corp na kami. Ngayon mga boss, meron palang problema dito, no? Meron palang problema sa korporasyon. Kasi pag ikaw ay naka-korporasyon, hindi ka pala kaagad makautang sa bangko, no? At yung experience namin na to, munti ka nang magpa-taob sa aming salon. Paano? Na-vlog ko na to kasi nagbukas nga tayo ng isang branch ng Zen Salon din sa Davao, Santa Ana. Ngayon, yung pondo namin, nagastos namin. Pero bago pa yun mga boss, bago pa yun nangyari. Alam ko na mauubos yung pondo namin. Kaya ginawa ko na siya ng solusyon. Ginawa ko na siya ng solusyon. Hindi pa kami nagtayo ng branch, nag-apply na ako ng loan sa bangko. So dahil kampante ako na nag-apply ako ng loan, alam ko namang ma-approve ako kasi ang tagal ko nang nagne-negosyo. Ang tagal ko na, alam kong aprobado ako noon. Ngayon, di nag-start na. Nag-renovate na. Kinuha ko na yung pwesto. Naubos yung pondo namin. Pinaka problema, walang natira. Naubos. Wala talaga. Sagad. Butas yung bulsa. Iniisip ko, kahit maubos tong pondo namin, alam ko naman na ma-approve ako sa bank. Kasi maganda yung record ko eh. Ang tagal ko nang nagninegosyo. Magti 10 years na. Aprobado to. Maglo-loan ako, approve to. Matik yan. Di ba? Sila na nga yung tumatawag sa akin. Nagfa-follow up kung kailan ako magre-reloan. So ayun. Hinayaan ko na. Nabukas na yung branch. Ngayon, nagka-problema, mga boss. Humina yung benta nung February. Ramdam nyo ba yon? Comment ka kung problema mo rin yon. Humina yung benta. Ngayon, wala akong pangtapal mga boss. Wala akong pera. Humina nga eh. Wala akong pondo. Naubos namin. Ngayon, inaantay ko yung loan. Pero eto yung problema. Na sana wag nyong ma-experience. Dati kaming sole prop. Eto pala mga boss, no? Pag ikaw pala ay naka-korporasyon o nakapag-corp, bago pa lang yung corp mo, hindi pala kakaagad makakautang sa bangko. Puti kamay na yan. Late ko nang nalaman. Naubos na yung gastos. Yung pera namin, nagastos na. Ngayon, eto ng problema. Wala kaming pera. Wala kaming pondo. Humina. Yung tipong stress na stress ka kung saan ka maghahanap ng pera para pangtapal mo dahil nga kinapos ka sa benta. Dahil nga humina yung benta, nagtipid yung mga tao nung February. Mahina nga, as in mahina. No? Maswerte ka na nun kung may benta ka 1,000, 3,000. Wala nga eh, nga. So, ang ginawa naming solusyon nun,
is kumuha kami ng utang sa may cooperative. Buti na lang na-approvean kami. Hindi naman siya ganun kalaki, pero yung approve na yon na worth 100,000, laking tulong para magpatuloy ang aming negosyo. Kasi kung wala yun, talagang sagad kami, tumba kami, no? Hindi ko alam kung anong mga mangyayari, pero alam nyo ba mga boss na dahil sa hina ng benta nung February, pagdesisyonan ko nang ibenta yung dalawa kong motor para may magamit lang akong pantapal, pang-abono, no? Dahil alam ko namang tataas ulit ang benta, pero yun nga lang kinapos ngayong buwan na to. So para sa mga negosyante dyan, itong maipapayo ko sa inyo, no? Mga negosyante dyan, dating naka-sole prop, no? Proprietor, no? At lilipat kayo ng korporasyon at need nyo ng mangutang, base sa experience ko, hindi kayo makakautang kaagad kung bago pa yung korporasyon. Kahit na same bank yan na dati yung pinagdideposituhan. Subuti na lang meron pa kaming isang backup sa ibang co-op. Kasi kung wala yun, wala, yari na. At isa sa mga technique, mga boss, no? Kasi kahit may bank account ka, kailangan mo pa rin magkaroon ng pangalan sa ibang institusyon, sa ibang mga nagpapautang ng pera. Kahit saang bangko, BPI, BDO, meron ka ring backup sa iba. Kasi paano pag yun yung nangyari? Buti na lang doon sa cooperative, okay lang na naka-corp ka na, no? At yan lang yung may share ko sa inyo ngayong araw na to, na napaka-importanteng aral na nangyari sa akin, no? Na mula pagiging sole, nagiging corp, nangutang, hindi inaprubahan. Dapat pala 2 years bago ka makautang sa bangko kung ikaw ay bagong korporasyon. At sana may napulot kayong aral, no, sa aking kwento. At kung maitanong mo kung bakit ako nag-share ng ganitong kwento, naniniwala kasi ako mga owner dyan, no, na tanging mga negosyante lang ang makakatulong maayos ang ating bansang Pilipinas. Palubog na tayo. At may grupo din akong ginawa para sa mga mabubuting salon owner. Pasok ka dyan, join ka dyan, pwede kang mag-post dyan, mag-comment dyan, o mag-share na yung problema o yung kwento. Salon Business Owners PH, at pasok ka lang dyan at mag-share ka rin, mag-comment ka din. At follow mo na rin ako, Jepsing ko. Dahil kung hindi mo ako i-follow, hindi mo maririnig aking mga kwento. Bye-bye, trabaho pa tayo.